Tara na, pasukin natin ang mundo ng musika. Yun, so hello. Ito yung pipe organ kung tawagin. So makikita nyo, ito na yung medyo modern na pipe organ kasi meron na tayong electric powered. Kasi dati, manual ito na may mga tao na nagpa-pump sa tinatawag na bellows. So sa loob nito, merong bellow na kung tawagin. Na yun yung malaking parang compressor, nagpo-push ng air para dito sa iba't ibang pipes na makita natin sa loob. Na itong mga pipes ay makokontrol sa mga stops kung tawagin. At itong mga to yun. So makikita natin may mga 8-foot stops, may mga 4-foot stops, 2 2/3, 2, and it goes on. Iba-ibang tunog sila. Kung mabawasan natin, hihina siya. Ayun yun. Itong mga nandito sa kanan ay para sa top register. At ito yun. So kung mahihilahin ako dito, at kung ipapasok naman, walang lalabas, of course. Ito naman dito sa kaliwa ay para sa lower register. Dito naman nasa baba naman ay para sa bass pedal. So yun. Meron din, dito rin sa pipe organ, meron din tayong coupler kung tawagin. At ayun ay nagmi-mix sa top register, pati sa lower register. So yung kahit hindi ako humatak ng stop sa lower register, kahit sa top register lang, pero may coupler, pwede ako tumugtog. Di ba? May tunog siya. Dito rin sa pipe organ, kung mapapansin sa bass pedal, meron tayong dalawang shifts. Itong dalawa na to, kahit wala akong nakahilang stop para sa pedal, pwede ko tugtugin kung ginamit ko. Gagamitin ko itong mga stop sa taas. Nagdagan natin. Basically, yan ang mga nagko-comprise ng pipe organ sa mga technical parts niya. So here, makikita naman natin ang piano na kung tawagin. So, ito naman na isang example ng, actually, Yamaha na Clavinova na piano. So, unlike yung mga grand pianos na malalaki talaga na full scale yung mga strings sa loob, ito naman, this is very technical na maliit na lang siya. Tapos, manual lahat. So, pwede ako mag-iba-ibang tunog ng mag-harpsichord, mag-pipe organ, mag-strings. Pero basically, ang pinakamaganda dito ay yung mismong grand piano na tunog. Makikita, maririnig natin. Yung sa piano naman, basically, isang register lang siya. Unlike yung pipe organ na dalawa or so on. Ito, isang register lang. More or less 50 plus keys na white and black. So ito yung mga natural na white keys. At ito naman, 5 na black keys. Yan ang isang octave kung tawagin. 8 white keys. Tapos, 5 black keys. Isang octave. Itong mga black keys na to, kadalasan, sila yung mga accidentals kung tawagin. So for example, ang La, ang accidental niya magiging La sharp or La flat. At itong La flat naman ay enharmonic. Magkasing tunog dun sa Sol sharp. So Sol sharp at La flat. Ganun din. So it goes on and on na ang La sharp at ang C flat magkatunog, enharmonic. So, sa piano, merong mga iba-ibang types ng parang pagbuo ng isang chord na kung tawagin. Ang chord ay isang, for example, like 3 different notes or more to make one nice sound. So, minsan, merong, not really nice, minsan kasi merong mga broken chords kung tawagin. From C, for example, magiging minor siya. Eventually, may augmented. It's may 7 pa. So, parang nawawala siya. But in a song, that actually makes one of the best
chords sa mga jazz na upbeats na kanta. Then makita naman natin, meron dalawang pedal dito. Dito sa right, yan ang sustain pedal. So kapag tumugtog ako na walang pedal, yan lang. But with the pedal, diba? Nagsusustain siya. Sa left naman, it muffles the whole piece. So minsan sa mga classical pieces, makita natin may sign dun sa taas. Sa right may ped, tas sa left may mud. Na, dito naman sa mud, hihinahin niya. Unlike kapag wala, medyo mas malakas siya. Diba? So parang may nagpo-push dun sa mismong strings para tumahimik siya. So yun yung basic na nagko-compose dun sa dalawa sa mga pedals. Na we could really hear it sa mga classical na pieces. Diba? So, isang octave, tapos merong fifth, tapos merong third, and may fourth, syempre. At ayun, so that basically comprises the whole piano. Ngayon po, dadako na tayo sa mundo ng violin. Ang violin po ay isa pong stringed instruments. Kaya po siya stringed instruments dahil siya po ay pinapatunog sa vibration ng mga strings. Ito naman po ay nahati sa maraming parte rin. Para po, sabihin ko sa inyo, ito po ang mga sumusunod. Ito po ang scroll, peg box, fingerboard, strings, bridge, tailpiece, chinrest, at F-hole. Meron din pong accessory ang violin. Pero madalas po, ang lagi po nating makikita ay ang chinrest. Ito po ang chinrest. Madalas po, ito po ay ginagamit dahil ito po ay nagpapadali sa pag-ipit ng violin. Ngayon po, dadako na tayo sa bow. Ito po ang pangunahing nagpapatunog sa violin. Kalimitan ito po ay gawa sa buhok ng kabayo. Pero meron din pong mga carbon fiber kung tawagin. Mas mura po yun kumpara sa buhok ng kabayo. Ngayon po, ang technique po ng violin ay madalas ginagamitan ng bowing. Ang tunog po ng bowing ay ganito. Meron din naman po para siyang ginigitara. Kung tawagin naman po ay pizzicato. Yan po. Yun po ang tawag, pizzicato. Ngayon naman po, dadako na po tayo. Paano po natututo mag-violin? Kami po ay nahahasa sa pamamagitan ng mga libro na kung tawagin ay music sheets. Ito po ay mga pahirap ng pahirap at pag nagtatagal ay mas nagiging mahatagal at mas nagiging mahirap. Ito po nagpapagaling sa amin ang mga music sheets. Flute. Yan. Ito ay metal flute. Kasi merong bamboo flute na gawa sa kahoy. Itong flute na to ay binubuo na, ito yung head. Ito yung importante dito. Kasi dito siya tinutono. So, dito naman, ito ang flute. Dito kung saan pinapatunog ang flute. May dalawang klase ng pag-ihip sa flute. Una, ang attacking.
Yun ang attacking. Pangalawa, ang tinatawag na slurring. Parang ganito. Yan ang slurring. So, yan. Ang flute ay, masasabi kong itong instrument na to ay isa sa nakakapagparelax ng mga taong instrument. Kasi ang tunog nito ay talagang napakalamig sa tenga. Ganyan. Yan ang flute. Oy, mapapansin nyo, hawak ko isang gitara. Napaka-typical siya, di ba? Nakita mo siya saan. At marami na ring sikat dahil sa gitara. Marami ng banda na sumikat dahil sa paggigitara, hindi lang sa puro pagkanta. Yan. Ito ang gitara. Meron siya iba-ibang parte. Ito ang sound hole, kung saan nabubuo ang tunog. Ito ang strings. Ito ang bridge. Parang leeg. At ito ang frets. Ito ang tuning pegs. Dito mo malalaman kung nasa tono ba ang gitara mo. Wala. Yan. Yun lang naman. At ito ang katawan. Ang paggamit ng gitara, napakasimple. Meron dalawang paraan, ang strumming at ang plucking. Pag strumming, lahat ng string ginagamit mo. Parang ganito. At meron ding plucking, pa isa-isa. Yun. Okay na? Okay.